Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa'yo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay sinisimulan natin ang nobenaryo para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lazaret. Upang tayo maging marapat sa manalamisang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga tumutulong sa ating simbahan. Panalangin natin ng mga OFW. Sama natin sa dasal ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, pati na yung mga may pinagdaraan ng malaking problema. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupko, ay tunghayin mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamanas sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pag sumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito: galit,
puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayo mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo kinapupuotan, ipinagtatabuyan, inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan, sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo, kung kayo pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gusto niyo po bang ma-blessed
Gusto niyo po bang pagpalain kayo? Siyempre naman po, di ba? Sa katunayan, masasabi natin ng isa sa pinakadahilan kung bakit tayo pumupunta ng simbahan para magdasal, para magpuri sa Diyos, ay upang mabless. Lalo na ngayon, simula ng nobinaryo para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lasalet. Tayo pa naman pong mga Katoliko ay may paniniwala. Marami sa atin ay may paniniwala na kapag nakabuo tayo ng 9 na araw ng paghahanda para sa isang mahalagang kapistahan, ay ibibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ang tanong, anong klaseng blessing ang ating inaasam? Ngayon pong naging hit ang usapin tungkol sa mga anomalous projects ng mga contractor sa pamahalaan at naglabasan sa social media yung marangyang lifestyle nila, pati na ng kanilang pamilya. Naglabasan din ang mga memes sa social media. Nakatutuwa. Halimbawa po, yan, marami na palang naghahangad ngayon na maging kontraktor sa pamahalaan. In fact, may mga nagsasabi na kung may magbubukas daw na eskwelahan na ganyan, College of Contractor, Major in Flood Control, maraming maglilipatan daw dyan. Kasi nga naman ng mga may anomalyang proyekto sa pamahalaan ng mga contractors, hayahayang buhay. May nagsabi pa na kahit daw po sa garahe, na minsan di mo naman maiwasang medyo marumi, na nandun ang kanilang maraming mga sasakyan. Pag nakakita ka raw ng ipis, ang itsura, ganyan. At kapag may nagawa o nagawin naman daw, na butiki sa bahay ng mga kontraktor na yan, ang itsura ay ganyan. O di ba? Maging ang ipis at butiki, hindi mo katatakutan. Haya-haya nga naman. No wonder, marami daw ang mga babae ngayon. Ang tipong lalaki ay kontraktor daw ng pamahalaan. Kailan ba ako umattend ng kasalan? Ang suot ko ay ganyan. Nang may babaeng lumapit sa akin at nagsabi, "Father, ang gwapo mo, para kang kontraktor." Nakakagwapo na pala ngayon yan. Well, gaya ng sabi ko, mga memes lang po, mga biru-biruan lang. Kaya lang, pwede rin kasing ito yung pagpapakita. Huwag naman sana. Pero pwedeng pagpapakita rin naman ng pagkainggit ng iba sa atin, sa kanila. Hindi ko po sinasabi na tama yung ginawa nila, ha? Lalo na kung mapatunayang may anomalyang talaga. Kaya lang, hindi man sa panghusga sa pagkatao nila, kundi sa ginawa lamang nila. Maisip din po sana natin at maitanong sa sarili natin, kakayanin kaya din natin ang tukso laban sa kayamanan kapag tayo ay nalagay sa kanilang kalagayan? Kakayanin ba nating i-resist ang limpak-limpak na pera kapag nandyan na? May nag-PM nga po sa akin, kilala niya yung isa sa mga involved ngayon na iniimbestigahan, opisyal ng DPWH. At sabi niya, "Father, mabuting tao naman niya. Sa pagkakaalam daw niya at pagkakaalam ng marami pang iba, kaya nagulat daw sila nang nasangkot sa anomalya." Pero siya na rin po mismo ang nagsabi, nakasisilaw po kasi talaga ang pera. While that is true, nakasisilaw ang pera, sabi ko naman din sa kanya, depende rin sa tao. Depende sa atin kung ano at kung sino ang ituturing nating kayamanan natin. Yung yaman ba ng mundo o yung yaman na inaalok sa atin ni Kristo? Yan po ang isa sa mga sinasabi na mga pagbasa natin sa araw na ito. Sa ating ebanghelyo ay narinig po natin kung sino yung mga taong blessed para kay Kristo. Na kung napansin po ninyo, hindi ito yung mga blessed na tao sa pananaw ng mundo. Hindi ito yung mga namumutik-tik sa kapangyarihan, sa kayamanan, maging sa kasikatan. But please don't get it wrong. Hindi sinasabi dito ng Panginoon na blessing ang pagiging mahirap at hindi naman din blessing ang pagiging mayaman. Don't get it wrong. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, we can never be blessed. Mahirap man pa tayo o mayaman, kung hindi si Kristo ang ituturing natin na tunay nating kayamanan.
Sa ating second reading ay sinisikundahan ni San Pablo yan. Nang himukin niya tayo na pagsumakitan ang mga biyaya na makalangit. Kasi may mga biyayang makalangit, may biyayang makalupa. Ang biyayang makalupa ay yan, kayamanan, kalusugan, kahit ang ating mga sari-sariling pamilya, mga material na bagay. At lahat po pwedeng mabiyayaan ng mga biyayang makalupa na ganyan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon ay pinabubuhos niya ang ulan at pinasisikat ng Diyos ang araw, both sa mabubuti at sa masama. Kaya mabuti man o masama po pwedeng magkamit ng mga biyayang na makalupa. Pero iba ang biyaya ng mga mabuting tao talaga. Iba ang biyaya ng mga taong ang kayamanan ay si Kristong talaga. Pwedeng ma-bless din sila ng mga makalupang biyaya o kung hindi man, siguradong sa langit sila ay magkakabit ng mga biyayang tiba-tiba. Pero hindi lamang po ito sa langit sapagkat pag sinabing makalangit na mga biyaya, this also pertains to totoong kaligayahan, totoong kapayapaan, totoong kakontentuhan ng buhay na mararanasan lamang ng taong ang Panginoon ang pinakatunay niyang kayamanan. At mayroon tayong mga kilalang ganito. Gusto ko sanang magbanggit ng mga kilala natin ngayon o nababalitaan natin ngayong mga politiko na kahit nandiyan ang kapangyarihan ay hindi gumagawa ng katiwalian. Pero baka sabihin nyo, namumulitika ako. By divine providence naman, sakto naman, na habang iniisip ko ito, nag-flash sa cellphone ko yung interview sa anak ng ating yumaong Senator Rene Sagisag. At doon sa interview, kinumpirma ng anak ng yumaong senador yung sinasabi nung nag-i-interview sa kanya, napakasimple ng kanyang ama. Si Senator Sagisag pala, dati pupunta ng Senado, nagtataksi lang at nagbabaon ng pagkain yan sapagkat sabi daw ng senador, ayon sa anak niya, ayaw ko nang ipa-shoulder sa mga Pilipino yung pananghalian ko. Ito pong mga taong ito at mga kilala nating tao na kahit may kapangyarihan ay hindi nasisilaw sa kayamanan ay patunay na kaya nating i-resist ang tukso ng kamunduhan kung ang Panginoon ang siyang magiging tangi nating yaman. By the way, sabi nga rin po pala nung anak ni Senator Sagisag, hindi nagba-bodyguard ang late Senator. Sapagkat ang sabi daw nito, ang Diyos ang bodyguard niya. Sana mga kapatid sa misang ito, hilingin natin ang pinakamahalagang biyaya. Yung magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Ito kasi ang siyang magiging sikreto natin upang maging karapat-dapat tayo sa mga biyayang hinihiling natin sa Kanya. At upang kahit hindi natin makuha ng eksakto ang mga biyayang hinihiling natin sa Kanya, ay maging payapa pa rin tayo at masaya dahil okupado na ni Kristo ang ating puso bilang tunay nating yaman talaga. Ito sana ang hiling nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang sabo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang sabo ko,
Diyos, sapagkat alam niya ang samo ko. ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, pasensya na sa maraming mga pagkakataong hindi ikaw ang inuuna ko. Basta magdarasal ako para sa isang bagay, para sa kung sinong tao, para makamit ko ang mga bagay na inaasam ko. Nakakalimutan ko na ikaw ang pinakamahalagang biyayang dapat ay makamtan ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mas hangarin ka sa buhay ko. Masyado akong nadidistract ng mga bagay, maging ng mga tao na mas binibigyan ko pa ng halaga kaysa iyo. Maling-mali. No wonder, hindi ako makontento. Madali akong malungkot. Madali akong matakot. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Purihin ang Diyos na karapat-dapat pasalamatan. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa dakdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Unahin mo ang Panginoon. At makukontento ka. Hindi ka matatakot na mawalan. At ano man ang madagdag sa iyo, mas makapagpapaligaya lamang. Pero ang Panginoon ay sapat na. Sobra-sobra pa nga. Mas magiging makahulugan lang ang mga biyayang matatanggap natin. Hindi tayo nito sisirain. Hindi tayo ito kayang palungkutin. Magkaroon man o mawala man, basta't ang Panginoon ay nandiyan. Magiging payapa ang ating kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, pinagpaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay.
Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahay ngayon pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin na araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinla sa katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagar sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo kung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, yung aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo.
huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalanapis ang Diyos ang siyang alin. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Paging tapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhin ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil sa pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para marami din po tayo mga tulong ang mga nangangailangan. Marami pong salamat at ang Panginoon na po sana ang bahala sa inyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today.
May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our